Before I act on the motion, any Well, first of all, I second? fully support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni sa senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, halatang pikon itong si Senador Jinggoy Estrada sa mga naging pahayag ni Senador Ping Lacson. Bakit ko po nasabi? Dahil nitong nakaraang budget deliberation ng OBP, bigla na lang nagparinig si Jinggoy. Anya, may isang senador daw ang nagsabi na malaki naman ang insertion ng Senado, kaya ibibigay na lang daw ang pondo sa opisina ng OBP. Kahit wala si Lacson sa naturang pagdinig, malinaw na siya ang pinaparingan ni Jinggoy. Kaya mga kabunyog, imbes na simpleng deliberasyon lang, naging maingay ang usapan dahil sa pasaring ni Jinggoy laban kay Lacson. Kahit hindi naman ito naroon, heto mga kabunyog, panoorin po natin ang naging patutsada ni Jinggoy sa Senado. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice President hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Inihalal po siya para maging working Vice President para maglingkod at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. That is why for next year, I urge the Senate to support the budget of the OVP in full. Napakaliit po ng increase. 1% lang po. Pero alam naman natin na marami pong matutulungan. Kung pwede lang po, Mr. Chair, kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OBP. Mr. Chair, lahat tayo na sa gobyerno, public servants, we are meant to serve the Filipino people. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa mga nangailangan ng social services. Nakikita ko po yan, mahaba po ang pila sa kanya mga satellite office. We must further empower and help BP's office to respond to the needs of the Filipino people, especially the marginalized sector. Muli, nais ko pong ipahayag ang aking suporta para sa budget ng OBP. Alang-alang na lang po sa mga kababayan nating mahirap. Let's support her to be a working Vice President. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Go. Next is Senator Marcos. Yes, karangalan at ligaya ko na makasama sa ibang mga project na ito. Kaya alam ko na talagang magaganda at tulong sa ating mga mamamayan ang ginagawa ng OVP. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng OVP. Barya lang po ito, ibigay na po natin, dagdagan pa. At dahil dito, nagmotion na po ako na sana ipasa na natin at i-endorso na sa malaking komite. So, Mr. Chairman, if I may. So, there was a motion duly seconded by Senator Amy Marcos. I made that motion earlier. Of course, with the amendment that yung budget daw ni Senator Bongo, idagdag natin sa OVP. Kasi siya na mismo nag-offer, Mr. President. So, you can make that amendment in the budget para madagdagan sila. I so move, Mr. Chairman. Second motion, Mr. Chairman. Senator Padilla, do you have any manifestation? Before I act on that, I know that you have my manifestation. Maraming salamat po. Sinusundan ko na po ang silambit ni Senator Marcos at si About Senator Zubiri. Yeah, thank you. Senator Estrada, any... Before I act on the motion, any... Well, first of all, I second? fully support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni sa senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Thank you for that manifestation. There's a motion made by our Majority Leader and Senator Marcos, duly seconded by Senator Bato, Senator Padilla, Senator Estrada. Is there any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is now deemed submitted for plenary's consideration. So, congratulations. Thank you very much, Madam Vice Mr. President. Chair, and thank you, members of the Senate. Maraming salamat. Thank you.
This budget briefing is hereby suspended. Yan mga kabunyog, narinig po natin mismo kay Senador Jinggoy Estrada ang kanyang naging parinig kay Senador Ping Lacson. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba napikon itong si Jinggoy at tila nagpatutsada pa sa budget deliberations ng OBP? Ito po kasi ang sinabi ni Lacson, na totoo naman, na malaki ang insertion ng Senado, kaya mga kabunyog, malinaw kung saan nanggagaling ang inis at pikon nitong si Jinggoy. Masama pa nga, yun nga, sa NEP. Kaya, alam mo, nakakita nga ako ng dokumento, yung sa 2025. Senate pa lang ito, hindi ko pa natatapos kasi meron din akong nakita doon na listahan ng mga congressmen. Hindi lamang NEP, yung kabuuan, sa Senate pa lang at least 100 billion Nagulat nga ako sa mga individual insertions ito Opo. Ito yung naka-FLR ngayon, no? Pagkalalaki. Never pa ako nakakita kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na ang constitutional yung PDAP, nandun lang sa hundreds of millions ngayon, ang nakita ko yung total kabuuan, at least 100 billion. Dadalawamput, almost all the senators in the 19th Congress, nakita ko doon sa listahan. Tayo ko na lang magpangalan kasi hindi naman kumpleto yung 24. Go ahead, sir. Meron silang in-insert lahat ng almost all. Basta nakita ko doon. At saka ang lalaki. Wow. Bilyon na ng ang mga figures in the billions, At in total, nakita ko yung total parang basta mahigit 100 billion sa between the yung members ng Senate lang. Hindi ko pa na-scrutinize yung party naman ng House. Pero ang haba na listahan din. Sir, baka ang sabihin nila, insertions hindi naman necessarily masama. Yan ay para naman sa constituency. Well, amendment yung insertion Hindi illegal. Pero kung makakita ka ng insertion na 9 billion, 5 billion, 6 billion, isang tao, pero pinakailaman mo na yung buong budget. Sabi ka ni President Bongbong, di ba, bago niya pinirmahan bago nag-veto, sabi niya, hindi ko na makilala yung President's budget. And he was referring to the 2025 GAA, o yung GAB, nung pinadala sa kanya, yung enrolled bill. Kaya nga ang dami niyang binito, at the same time, marami for later release, o yung tinatawag na for issuance of taro. Naku, dami Ang nadidiskaril kasi, yung programa ng gobyerno, kasi pagka nabito, o hindi na-release, ang magsasabi, yung infrastructure program ng government, kasi hindi mo na-release, hindi nagamit yung budget. Para saan ba yung budget? Di ba? Investment yan Mag-invest ka sa infrastructure para may pumasok na investment. Para na sa ganun, magaang yung flow ng goods and services sa iba't ibang lugar ng kapuluan. Pero kung dahil na-discarril, yung national program ng national government, at ito'y pinag-aralan nila, based doon sa pinanggalingan nilang Barangay Development Council, yung mga local development councils na nag-prepare ng kanilang mga kanya-kanyang local development plans all the way to the RDCs. Kung na-discarril yun, di-discarril yung programa ng gobyerno na matagal nila pinag-aralan. Dahil lamang, okay lang kung yung sa oversight o kaya sa pagre-review ng Kongreso, both houses, maayos. Ang problema, pumapasok yung sariling interest. Ang iba nga doon, makikita mo, yung kanilang insertion, pansarili Grabe. Ang end state na nakikita nila, magkano yung komisyon Hindi yung yung makakaganda sa bansa So ilalabas niyo yan, sir? Yung kung sino-sino? Sa budget deliberation siguro, pwede kong tanongin ito. Bakit pinayagan nyo ba ito? Kasi pagbusisi, lalo sa plenaryo, gusto ko rin malaman ilan doon sa mga isiningit, yung mga insertions, ang na-release at paano na implementa. Tulad nga, may lumalabas na, di ba? Unprogrammed appropriations na-release. Hindi madaling i-release yan Kasi unprogrammed appropriations, sa ilalim yan ng special purpose fund. Kasi tatlo yung laman ng GAA natin, regular budget, special purpose fund, at saka yung automatic appropriation. Okay. Yung regular, ito yung mga regular items. Yung unprogrammed na nasa special purpose, ito yung augmentation standby fund yun pati nga yun, napakailaman na Opo. Bago mo ma-release yun, may mga patakaran dyan Kailangan meron kang excess revenue. Ibig sabihin, may pera ka sa treasury. Tapos yung pangalawa, kailangan may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, may pinasa kang revenue measure, Opo. may pondo. Tapos yung pangatlo, upload. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.